Ang mga satellite imagery at mga intercept ng komunikasyon mula sa mga internasyonal na kasosyo ay nagdaragdag sa sariling kakayahan ng Pilipinas sa pagsubaybay na may mga limitasyon laban sa lumalaking presensya ng hukbong dagat ng China. Matatandaan nyo mga utol, etong pagdating ng mga Amerikano o yung US forces dito sa Pilipinas at pagsama sa atin dyan sa West Philippine Sea, mariin pang tinututulan ng ilang ng ilang senador, no? Alam ko nagigets nyo yung ibig ko sabihin na obvious naman na kailangan natin ang presensya ng United States of America dyan sa West Philippine Sea o particular dito na sa Pilipinas dahil nga may banta na tayo. At unang-una sa lahat ay hindi natin kaya yung banta na iyon, which is yung China. So, hindi natin kailangan mag-pretend na kaya natin. Kailangan natin yung mga kaalyado natin dyan. Merong mga Pinoy na ano raw ang mga concern nila kunwari, baka daw tayo yung magipit dahil daw sa iringan ng dalawang naglalakihang bansang iyon. Hindi pa ba tayo gipit? Ginigipit na tayo mismo ng China. Sa madalit sabi, mga utol, talagang kasali tayo dito. Gustuhin man natin o hindi, kasali tayo sa tensyon na yan dahil tayo ang inaagawan ng teritoryo ng China. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto na naman mga utol, walang katigil-tigil itong mga lintik na mga Chekwa na ito. Okay, lilinawin ko lamang ha, hindi po yung kabuuan ng Chinese people. Bagkus yung Chinese government lamang at itong mga China Coast Guard na nandito sa teritoryo natin at yung mga Chinese militia. Kasi eto nga daw, eto, babasahin na lang natin. Matinding tapatan ito. China nagpadala ng malaking bilang ng barko sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, dumami na naman yung presensya nila dyan sa West Philippine Sea. At syempre mamaya, kagaya ng palagi natin ginagawa, ika-counter-check natin ang katotohanan ng report na ito. Ito'y Bulakay Tarong Explain. Mga utol, paki-subscribe siya, paki-like na rin ang video. Game na! Breaking news, kapapasok lang na balita, malaking bilang ng hukbo ng China na mataang naglalakbay papuntang Pinas. Sobrang laking bilang ng mga barko ng China makakatapat ng hukbo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Grabe. Ang buong detalye sa balitang yan tutukan. At karagdagang intelligence funds inilabas ng Pilipinas matapos ang pinakabagong insidente ng pambobomba ng tubig sa mga Philippine Coast Guard. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Yan naman nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na may humanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Lumalakas na ngayon ang tensyon sa South China Sea habang ang malaking bilang ng mga tropa at barko ng China ay lumilipat na patungo sa Pilipinas. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, nakapagdokumento sila ng 38 Chinese vessels malapit sa Ayungin Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi ni Coast Guard Commodore J. Tariela na ito ang pinakamataas na bilang ng mga barko ng China na nakita nila sa lugar sa ngayon. Sa 38 na sasakyang pandagat, 16 may mga barko ng Chinese Maritime Militia na pisikal na sinusubaybayan. Bilang karagdagan, mayroong 12 iba pang mga barko ng milisya ng China, 5 barko ng Chinese Coast Guard at 5 barko ng Chinese Navy. Bagamat hindi lahat ng 38 sasakyang pandagat ay direktang lumahok sa mga pagharang na operasyon laban sa Philippine Resupply Missions, 11 barko ang nasangkot sa mga panganib na maniobra na nagbabanta sa mga tripulante ng Pilipinas. Ang pagpapadala ng mga puwersang Chino ay dumating sa gitna ng panibagong tensyon sa pag-aangkin ng teritoryo sa South China Sea. Matatandaan mga utol, no, nung kamakailan lamang, kung hindi ako nagkakamali, November 10 yata, kung hindi ako nagkakamali, hinarang ang resupply boat natin, hinarang at binomba ng tubig. At yung nung August, merong isang near collision, no? O near collision, hindi na merong isang pangyayari na binangga mismo, talagang sinadyang banggain yung barko ng Pilipinas, ng China Coast Guard. At hindi lamang yon mga utol, more or less nga raw, kung hindi ako nagkakamali, 58 na yung diplomatic protest na ipinasa natin sa Beijing. Na ano ba tugon ng China dyan? Wala naman Palagian na lang, paulit-ulit lamang yung nilang ginagawa. 'Di ba? So anong dapat pang isulong o gawin ng ating gobyerno?
Bukod dun sa siyempre, sampahan ng kaso o maghain ng kaso dyan sa International Court, ano pa ba ang pwedeng gawin ng ating gobyerno? Parang wala na no? Nauubusan na tayo ng option dahil sa mga to. Ang kukulit nitong mga Chinese na to. Tuloy na natin. Inaangkin ng China ang soberanya sa halos buong South China Sea, kabilang ang lugar sa malapit na baybayin ng ibang mga bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Brunei. Totoo. Gayunpaman, pinawalang bisa ng internasyonal na tribunal ang malawak na 9-dash line claim ng China noong 2016. Pinagtibay ng desisyon ng mga karapatan ng Pilipinas sa soberanya sa mga lugar tulad ng Ayungin Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ito, gaya ng tinukoy ng UN Convention on the Law of the Sea. Bukod sa on-site monitoring, ang Coast Guard ay nagbabahagi din ng impormasyon sa Armed Forces of the Philippines para mapanatili ang mas malawak na maritime domain awareness. Naghahatid sila ng data sa mga nakikitang barko, posisyon at gawin ng China sa militar na tumutulong sa pagtatasa ng mga potensyal na banta sa seguridad. Ang mga istasyon ng radar sa kahabaan ng baybayin ay tumutulong din sa patuloy na pagsubaybay sa mga sasakyang pandagat na tumatawid sa rehiyon. Ang Pilipinas ay nakakuha din ng mga intelligence mula sa mga kaalyado nito tulad ng Estados Unidos. Tumulong ang US Reconnaissance Aircraft na magbigay ng mas buong larawan ng mga aktibidad ng hukbong dagat ng China mula sa himpapawid. Ang mga satellite imagery at mga intercept ng komunikasyon mula sa mga internasyonal na kasosyo ay nagdaragdag sa sariling kakayahan ng Pilipinas sa pagsubaybay na may mga limitasyon laban sa lumalaking presensya ng hukbong dagat ng China. Natatandaan nyo mga utol, etong pagdating ng mga Amerikano o yung US forces dito sa Pilipinas at pagsama sa atin dyan sa West Philippine Sea, mariin pang tinututulan ng ilang ng ilang senador. No? Alam ko nagigets nyo yung ibig ko sabihin na obvious naman na kailangan natin ang presensya ng United States of America dyan sa West Philippine Sea o particular dito na sa Pilipinas dahil nga may banta na tayo. At unang-una sa lahat ay hindi natin kaya yung banta na iyon, which is yung China. So, hindi natin kailangan mag-pretend na kaya natin. Kailangan natin yung mga kaalyado natin dyan. Meron mga Pinoy na ano raw ang mga concern nila kunwari, baka daw tayo yung magipit dahil daw sa iringan ng dalawang naglalakihang bansang iyon. Hindi pa ba tayo gipit? Ginigipit na tayo mismo ng China. Sa madalit sabi, mga utol, talagang kasali tayo dito. Gustuhin man natin o hindi, kasali tayo sa tensyon na yan dahil tayo ang inaagawan ng teritoryo ng China. Anong gagawin natin o anong gagawin ng gobyerno natin? Anong hakbang? Kahit anong gawing diplomatic protest natin, hindi naman nakikinig itong mga to. Kahit anong pagpapasa natin ng mga kung ano-ano pang kaso sa International Court, hindi naman nakikinig yung kalaban natin. So, ang pwede natin talagang gawin na ginagawa naman ng ating gobyerno, magpalakas ng ating depensa. So, hindi natin yung magagawa, sarili lamang natin. Magagawa lamang natin yun sa tulong ng ating mga kaalyado, which is yung United States of America at iba pang mga bansa na handang tumulong sa atin. Yun yung pinakamagagawa natin na ginagawa ng ating gobyerno. Ang problema, tinututulan pa ng iba. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Eto na naman. Meron na namang, nagparami na naman sila ng mga presensya o ng mga barko nila dyan sa mga teritoryo natin. Take note mga utol, nasa exclusive economic zone na natin yung mga yan. Okay, and to check para legit itong ating tampok ngayon. Ito mula sa Philippine Star mga utol Ayan, PCG reports biggest swarm of Chinese vessels near Ayungin Shoal. Okay, November 12 lamang yan mga utol. Okay, basahin lamang natin ng konti. The Philippine Coast Guard on Saturday said it detected the largest number of Chinese ships to swarm the vicinity of Ayungin Shoal, 38 in total, during its latest resupply mission to the BRP Sierra Madre. Ito po yung BRP Sierra Madre na nakastation doon sa Ayungin Shoal na siyang gustong alisin ng China dahil nga raw di umano mula sa kanila, statement nila to ng China, na kanila yon yung lugar na yon. Dapat daw wala tayo doon. Okay, of the 38 ships, 28 were Chinese militia vessels, while there were 5 China Coast Guard and 5 People's Liberation Army vessels. Ibig sabihin, mga Navy na to. Isipin mo may mga ganyan na. Sabi mismo ni PCG spokesperson Jay Tariela.
Ayan mga utol, medyo mahaba pero yan na nga yung so legit yung ating featured video. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Tuloy na muna natin. Ang multi-layered monitoring network na ito ay nakakatulong sa Maynila na manatiling nakasubaybay sa pagbabago ng mga pag-unlad sa kabila ng pagiging dehado kumpara sa militar at paramilitary asset ng China sa pinagtatalo ng karagatan. Sa kabila ng dumaraming Chinese presence, matagumpay na nagsagawa ng resupply mission ang Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre noong Biyernes. Ang Sierra Madre ay isang nakagrounded na barko ng Philippine Navy sa Second Thomas Shoal na nagsisilbing outpost ng militar mula noong 1999. Ang pagpapanatili ng presensya sa shoal ay mahalaga sa pag-aangkin ng Pilipinas sa lugar. Ini-escort ng Coast Guard ang dalawang bangka na nagdadala ng mga supplies sa mga tauhan ng Sierra Madre na umiiwas sa mga pagtatangka ng blockade ng mga barko ng China. Nangako si Commodore Tariela na ipagpapatuloy ng Coast Guard ang mga resupply mission sa kabila ng pagharap sa mas maraming Chinese vessels. Gayunpaman, ang dumaraming bilang ng puwersang Chino ay nagpapahirap at nagiging mapanganib ang mga misyong ito. Ang mga agresibong maniobra ng mga barkong Chino ay nagpapataas din ng tensyon at maaaring humantong sa isang aksidenteng sagupaan kung hindi maingat na pamamahalaan. Ang ilang mga eksperto ay nagbabala na ang sitwasyon ay lumilitaw sa sumusunod na parehong pattern na humantong sa isang standoff sa Scarborough Shoal noong 2012. Sa bahagi nito, patuloy na tinatanggihan ng China ang 2016 tribunal ruling at inaangkin ang makasisayang karapatan sa halos buong South China Sea. Pinalakas nito ang presensya nito sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga artipisyal na isla, paglalagay ng mga ari-arian ng militar at pagtaas ng patrol ng Coast Guard at Maritime Militia nito. Ang pinakahuling build-up malapit sa Ayungin Shoal ay tila naglalayong i-pressure ang Pilipinas na huwag mag-operate sa lugar. Gayunpaman, ang pag-atras ay maaaring makasira sa mga legal na claim ng Maynila. Ito ay nananatili upang makita kung ang diplomasya ay maaaring magpababa ng mga tensyon habang ang magkabilang panig ay nagpipilit na panindigan ang kanilang magkasalungat na pag-aangkin sa teritoryo. Ang sitwasyon ay isang maselang sitwasyon na kung mali ang pangangasiwa ay maaaring magdulot ng hindi sinasadyang pag-unlad na may malubhang kahihinatnan para sa katatagan ng rehiyon. Kakailanganin ng maingat na pamamahala sa krisis upang maiwasang kumulo ang hindi pagkakaunawaan. Sa kabuuan, ang malaking paggalaw ng mga tropa at barko ng China patungo sa Pilipinas ay hudyat ng nakababahala na paglaki ng agawan sa teritoryo sa South China Sea. Ang magkabilang panig ay matibay na itinataguyod ng kanilang magkakasalungat na mga pag-aangkin na nagtaas ng mga panganib ng labanan kung hindi gagawin ang pag-iingat. Ang mga pag-isikap sa de-escalation ay magiging kritikal upang maiwasan ang sitwasyon na lalong lumala. Sa totoo lang mga utol, no? Hindi naman palagay ko hindi natitigil yan China, no? So ang mangyayari sa atin talaga, mawawalan tayo ng option para kung paano sila haharapin. Ngayon, ang nakakatakot diyan, baka yung provokasyon na ginagawa ng China, yung mga panghaharang nila, pangbobomba nilang tubig, pagbangga-bangga nila, mauwi na sa isang standoff nga, yung violente na. Pag kasi nangyari yun mga utol, so may invoke na yung Mutual Defense Treaty natin with the US. So gera na yan mga utol. Yun ano pa bang inaasahan ng China sa kanilang ginagawa? Hindi rin naman sila titigil, pero isa sa pinakamaganda talaga nating gagawin dyan, at talagang aprobahan na sa Senado, aprobahan na ng ating gobyerno yung Joint Military Patrol. Kasama natin yung mga kaalyado nating bansa para pwede natin sila tapatan, yung harapan na. Sige, magdikdikan na tayo. Pero hindi tayo magi-engage sa gera. Bagkos tatapatan lang natin yung ginagawa nila. Titingnan natin kung baga matira matibay. Pag sino unang magpaputok, di yun ang mali. Pwedeng ganun mga utol. Pero talagang yun, provokasyon na. Hindi pa ba tayo pinoprovoke? Pinoprovoke tayo. Wala nang iniiwanang option sa atin ang China, ang Chinese government. Ngayon, ang mga option na ginagawa ng ating gobyerno, syempre magpasa nga ng ilabas yung mga ginagawa nilang mali dyan sa West Philippine Sea, sa pang-aagaw ng teritoryo, and ipakita o magsampa ng kaso sa mas mataas na korte o sa international court. So pero, ano mangyayari? Anong kasunod? Hindi naman umaalis ang China. Kahit na ba magpataw ng sanction ng international law, international court, hindi rin naman naaalis yan. So hanggang saan yan mga utol? Tatagal pa ba ito ng halos isang dekada na yan o higit pa siguro? So, gaano katagal pa yung tatagal na hindi hanggang kailan nila bibitawan? Take note, nagtayo na ng artificial island dyan. Sobrang dami na nila. May mga base na sila dyan sa mga lugar natin. So, ano pa? Ano pang gusto nila? So, anong masasabi nyo dyan mga utol?
Pa-comment na lang ang inyong opinion. Muli, maraming salamat kay Terong Explain. Pa-subscribe na rin siya, pa-like na rin yung video. Hanggang doon lang muna. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless, at huwag niyong kakalimutan mag-komento at i-like yung video. Maraming salamat. Saludo po sa inyong lahat.